ina ay ina. Ano pa man ang sabihin ng iba, hindi nito matitiis na mawalay sa kanya ang kanyang mga anak. Kaya si Cecilia, magpahanggang ngayon, hindi pa rin nasisiraan ang loob na makikita pa rin niya ang kanyang mga anak na sina Leo at Menchi. Shane Nicole, ikay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Madalas sumisilip sa mga binyagan ang 56 anyos na si Aling Cecilia. Kahit paman, hindi niya kaano-ano ang mga nandito. Sa ganitong paraan daw kasi niya naaalala ang dalawa niyang anak na sina Menchi at Leo, na bininyagan din mismo sa simbahang ito dito sa Tayuman. 23 taon na kasi mula nung huli niyang nakita ang mga ito. Naalala ko ng araw na bata pa sila. Kabilang sila sa mga binibinyagan dito. Ngayon, hindi ko na sila nakikita. Retrato na lang nakikita ko. Kwento ni Aling Cecilia, pinaghihinalaan daw kasi siya ng dati niyang asawa na si Luisito na meron siyang kalaguyo. Yung pag-uwi ko sa bahay, sinabi sa akin, may kasama kang lalaki, ganon. Sino sabi? Sabi ko, nangarap mo sa akin. Sinubukan naman daw niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, subalit hindi raw siya pinaniwalaan ng kanyang asawa. Nagbisyo na siya. Inom dito, barkada dito. Hindi na ako na tuwing darating. Minumura niya ako. Hanggang sa dinala ko nga yung mga anak ko doon, 1984. Dinala ko nga doon sa San Andres ng bata, yung dalawa. Pero isang araw, kinuha ng kanyang asawa ang kanilang mga anak na nasa kustudiya noon ng kanyang ina. Pagdating sa bahay, umiiyak na lang ako. Nagwawala ako sa nanay ko. Halos murahin ko. Doon na. Sabi ko, nanay, kailan ko pa sila makikita? Anong gagawin ko? Gumawa raw agad si Aling Cecilia ng paraan para mabawi ang kanyang mga anak. Ngunit ang mga ito'y tuluyan ng inilayo sa kanya ng dati niyang asawa. Nagpasama po ako sa isang kapitbahay sa DCRH. Tinawagan po ako. Ni isang wala po ko narinig na pumunta. Taong 2000, inatake sa puso ang kanyang ina. Nung mga panahong yon, sa bisyo kumapit si Aling Cecilia. Nagmukmuk na lang po ako sa Santabi. Isang linggo hindi ako nagtinda. Wala akong ginawa kundi uminom. Natutunan ko ang bisyong mag-aalak talaga nung araw na yun. Hanggang nakilala niya ang mga taong bukas palad na tumanggap sa kanya. Tawa ko sa kanya dahil wala naman kami nakikitang kasama niya sa tinitirahan niya, saka nakakawa naman yung tinitirahan niya doon. Kaya kinupkup namin siya. Give and take kami. Ganun, share. Sa problem ko, problem niya. Pero natural lamang na hindi pa rin nabubura sa kanyang isipan ng mga anak na ngayoy sa larawan na lang niya nasisilayan. Mahal ko ang mga anak ko, hindi ko sila pinagpapalit kahit kanino. Kaya lang, pag nakikita ko ang litrato, lagi ko nag-aakap siya. Wala akong ginawa kundi akapin, iyakan. Iniisip ko minsan, sabihin na makakakita sa akin para akong baliw. Gusto ko personal ko silang mahugot dito. Kung pwedeng buhayin ko to. Gawin ko tao ko, gawin ko. Ako lang. Makakapang mga anak ko. Sa tuwing nakakapanood nga raw si Aling Cecilia ng mga pamilyang muling nagkikita-kita sa aming programa, halos sumabog daw ang kanyang puso. Pag napapanood ko ang reunion, sabi ko nga sa sarili ko, naiinggit ako sa kanila, sa mga magulang, nakikita nila ang kanilang mga anak, na kung anong nangyayari, sana ako rin, ganun din sana. At sa pagkakataong ito, hayaan naman daw natin na siya ang manawagan. Mga anak ko, saan man kayo naroroon, sana magkita tayo muli. Mahal ko kayo. Matagal ko na rin kayong hinahanap. Alam ko na malaki ang pagkukulang ko sa inyo. Sana
Mapatawan niyo ako kung ano man ang pagkakasala ko sa inyo. Ayon kay Aling Cecilia, Carmencita at Leodegario Sodyacal ang buong pangalan ng kanyang mga anak. 33 anyos na raw ang panganay niyang si Menchi, samantalang 30 anyos naman na ang bunso niyang si Leo. At huli raw ang mga itong nanirahan kasama ang dati niyang asawa sa Marikina. Agad nang kumilos ang puwersa namin sa reunions. Una naming chinek sa talaan ng Comelec ang pangalan ni Carmencita, ngunit walang nakarehistrong kapangalan niya. Mabuti na lang may Leodegario Sodyacal na nakarehistro hindi sa Marikina kundi sa Batasan Hills sa Quezon City. Dito na kami dali-daling tumulak patungong Batasan. Makalipas ang mahigit 30 minuto, narating na namin ang nasabing lugar. Magandang umaga po. Sa programang Reunions po kami sa QTV Channel 11. Magtatanong lang po sana, pamilyar po ba kayo sa pangalang Leodegario Sodyacal? Sodyacal? Apo. Doon po yung Sodyacal. Agad na naming tinungo ang tinutukoy ng aming napagtanungan. Nahanap po namin si Leodegario Sodyacal. Meron po ba kayong kilalang ganitong tao dito sa barangay niyo? Alam lang naman namin na si Sodyacal, dyan. Saan po? Pero wala na sila dyan. Nasa na sila, nasa Talban kayo. Sa puntong ito, nagpasama na kami sa taong di umano posibleng nakakakilala sa hinahanap naming mga anak ni Aling Cecilia. Tao po, magandang umaga po. Sa programang Reunions po kami tayo sa QTV Channel 11 po. Bali, hinahanap po kasi namin ngayon si Leodegario Sodyacal. So napag-alaman po namin na kamag-anakan niyo raw po ito. Saan po ito ngayon nakatira sa Rizal? Pagkaalam ko sa Hillside Rodriguez. Matapos makuha ang mga impormasyong ito, mabilis pa sa sibat naming tinungo ang Montalban, Rizal. Tayo, magandang umaga po. Sa programang Reunions po kami sa QTV Channel 11. Bali, hinahanap po kasi namin si Carmencita at saka po si Leodegario Sodyacal. Dito sila nakatira, dito sa dito si Carmencita at dito naman si Leo. O kayo po si Kuya Leo po. Pamilyar po ba kayo sa pangalang Cecilia Sodyacal? Ayun. Kaano-ano niyo po ito? Kasi yung mama namin. Si Ate Menchi po, tayo nandyan po. Hindi kasi alam namin sa tagal-tagal patay na siya eh. Sa wakas, kaharap na namin ang mga hinahanap na anak ni Aling Cecilia, sina Menchi at Leo, maging ang dati niyang asawa na si Mang Luisito. Magpahanggang ngayon, pinaninindigan pa rin ni Mang Luisito na ang pagtataksil di umano ni Aling Cecilia ang naging ugat ng problema sa kanilang pamilya. Sabi sa akin ng tatay ko, yung asawa mo, subaybayan mo. Baka tinataihan ka na niyan, hindi mo alam. Yun nga, minsan lumiban na ako sa trabaho. Hindi ko nga lang nahuli na yung akto, pero nahuli ng ibang mga kasambahay ko doon sa lugar na yun, na hotel na binababaan niya. At dahil kasal nga sila ni Aling Cecilia, minabuti na lamang daw noon ni Mang Luisito na idaan sa usaping legal ang lahat. Binigyan ko naman sila ng chance noon na magpaliwanag, walang lumaatin. Pinabarangay ko yan, ilang ulit, pinasapwenahan ko yan, walang sumisipot. Gumawa siya ng hakbang na itatakas niya yung mga bata dahil parang guilty siya. Tinakas niya na, dinala niya na rin sa binangko, tinago niya na. Dahil pakiramdam ni Mang Luisito, hindi magagampanan ni Aling Cecilia ang responsibilidad bilang ina. Agad daw niyang binawi ang kanilang mga anak. Mula noon, hindi na raw muling nag-asawa pa si Mang Luisito. Mag-isa niyang ginampanan ang responsibilidad bilang haligi at ilaw ng tahanan. Sabi nga nila, no man can live in this world alone, pero I reverse the proverb. There is a man that can live in this world alone. And I, ginagawang kong paraan na maging perfect father kung pwede, pero mahirap. Magpahanggang ngayon, sariwa pa rin daw kay Mang Luisito ang sugat na iniwan ni Aling Cecilia. Kaya't hindi mo raw siya masisisi kung may galit pa rin siyang nararamdaman sa dating asawa. Sa akin parang hindi na ako willing magpagkita para kung meron man tsansa sa mga bata na lang. Nasa kanila na rin kung gugustuhin nila. Ngayon,
Dahil sa hindi nila siguro nakita nung maliliit sila, ngayon maaaring bigyan nila ng assist yung pagkikita nila kung dapat o hindi. Nasa kanila na yan. Pero ako totally close. Ang magkapatid namang Menchi at Leo, halos mawalan na ng pag-asang makita pa ang kanilang ina. Inakala nga nilang patay na siya. Medyo masama yung loob namin kasi bakit after 20 years tsaka niya pa kami hinanap, di ba? Samantalang dapat noon pang maliliit kami. Masaya kasi nakikita na namin siya. Saka yung mga tanong namin na sa isip namin na hindi nasasagot, may tatanong na namin kung magkikita kami kung sakasakali. Bali, ito po yung nag-iisang litrato naming pamilya na natira na ginupit nga po ng tatay ko yung litrato ng nanay ko sa sobrang galit po siguro. Pag tinitignan namin siya, wala na yung picture ng nanay namin. Palaisipan kasi hindi na namin maalala yung mukha niya sa tagal eh. Tapos wala pa yung alaala niya rito, di ba? Sa muling pagkikita ng mag-iina, anong damdamin kaya ang mas mangibabaw? Ang pagtatampo ng mga anak sa pakiramdam nila'y pagpapabaya sa kanila ng kanilang ina? O ang pagkasabik na makita ang taong nagluwal sa kanila? Kinabukasan, agad na naming binalikan si Mang Luisito at isang CD ang iniabot namin sa kanila. Wala silang kaide-ideya na ang susunod na mapapanood nila, mismong ina nila, si Aling Cecilia. Mga anak ko, sama kayo naroroon. Sana magkita tayo muli. Mahal ko kayo. Tagal ko na rin kayong hinahanap. Alam ko na malaki ang pagkukulang ko sa inyo. Ang magkapatid na Menchi at Leo, tila ba hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Masaya po kahit paano buhay siya na hinahanap niya pala kami. Na magkakaroon po kami ng pagkakataon na makita po uli siya. Sabik po kami kasi sa tagal na panahon ngayon lang kami magkikita muli, magkakasama. Sunod na naming isinama ang magkapatid na Menchi at Leo, kasama ang kani-kanilang mga anak, pa Maynila. Sa kabila ng tampo ni Mang Luisito sa dati niyang asawa, nagpaunlak pa rin siya sa paanyaya ng kanyang mga anak na sumama. Samantala, katulad ng nakasanayan, laman na naman ng simbahang ito si Aling Cecilia. Oo. Ano naman sila pinabinyagan sa inyo? Ito naman sa akin, Panginoon. Nasaan po sila? Gusto ko po sila makita na. Hanggang larawan na lang ba ako, Panginoon? Wala siyang kaide-ideya na makalipas ang mahigit 2 dekada, dininig na ng Diyos ang kanyang pagsusumamo. Bawat patak ng luha na umagos sa muli nilang pagkikita, kumakatawan sa matinding pananabik nila sa isa't isa. Nakita ko na kayo. Ano, baka sakali lang ako na manawagan sa TV. Sabi ko, masakaling makita ko kayo ng persona. Sabi ko, hindi puro litrato na lang ninyong hawak-hawak ko. Diyos ko, kailan ko po sila makikita. Lagi ko nalang labi at litrato. Pwede bang gawing tao to? Punta ko sila ang litrato niyo yan. Kahit siya lang magpunta, dala-dala ko yan. Yan ang katabi ko sa pagtulog. Yan lagi ko ginahakap. Siya kinakausap. Sinasabi ko, anak, kailan ko kayo makikita. Matanda na nanay niyo. Hindi ko man lang kayo makakapakap. Well, litrato na lang ba?
Para ako sirao na lagi kong kausap litrato nyo. Yung kinakausap ang litrato, hindi ko naman ano. May kaso kayo sa akin. Tatampo kami na kasi hindi mo kami hinahanap. Sa pagkakataong ito, wala nang ibang nagawa si Aling Cecilia, kundi ang magpakumbaba. Malaki pagkakulang ko sa gana. Ang maraming na ako. At para magkaroon na rin ng linaw ang tampuhan ni Mang Luisito at Aling Cecilia, minabuti na rin naming pag-usapin ang dating mag-asawa. Kung ano man ang pagkakasala, ika nga, hindi mo pwedeng dugtungan ng isa pa pagkakasala muli. Kaya inuulit-ulit yan kung ano man ang pagkakasala. Diyos na nakakaalam kung sino may sala sa amin. Bahala na ang Panginoon. Tinatanggap ko kung ano kasalanan ko. Binigay ko na sa kanila lahat ng pagkakataon. Kaya nasa inyo na lang mag-iina, mag-uusap kayo kung anong desisyon niya sa'yo. Ako para sa akin, hindi na ako makapag-ano. Matapos ang madamdaming pagkikita, sinamahan naman namin sina Aling Cecilia na kumain sa labas. Malabo man na muling mabuo ang kanilang pamilya, masaya na raw siya na muli silang nagkasama-sama kahit man lang sa harap ng lamesa. Masaya po dahil kumpleto na kami. Nabuo na yung kulang sa pamilya namin. Nasagot na po yung mga maraming katanungan na nasa isip namin noon kung bakit siya nawala. Ay mapapangako ko lang sa kanila. Tutulungan ko sila hanggat kaya ko silang tulungan. Ngayon kung sakali na hindi ko na kaya, yun lang siguro mahihinto ang suporta ko. Normal lang ang magkasala, pero mas mahalaga kung paano natin maitatama ang mga pagkakamali. Sa kaso ni Aling Cecilia, hindi man tuluyang hilumin ng panahon ang hindi nila pagkakaunawa ang mag-asawa, nabigyan naman siyang muli ng pagkakataon na makabawi sa kanyang mga pagkukulang.